Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny May Dolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ng mga operatiba ng Rizal Police Provincial Office ang isang lalaking kabilang sa rank number 9 Regional Most Wanted Person sa Calabar Zone, kaugnay ng kasong murder. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman John Mar Abang. Isang tagumpay ang naitala ng Rizal Police Provincial Office matapos maaresto ang isang regional level most wanted person ranked number 9 sa isinagawang manhunt operation sa bayan ng Taytay noong Hunyo 8, 2026. Sa ulat, matagumpay na naaresto ng warrant personnel ng Taytay Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Unit 4A Rizal ang akusadong nahaharap sa kasong murder na may nakabinding warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Pasig City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal, kung saan ligtas na nadakip ang akusado. Ayon sa record, ang akusado ay may kaupalang warrant na inilabas noong Mayo 29, 2026 at may no bail recommended para sa kasong murder. Matapos ang pag-aresto, agad na ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang naaayon sa batas at kasalukuyang nasa kustudiya ng Taytay Municipal Police Station habang inihahanda ang pagbabalik ng warrant sa korte na nagpalabas nito. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Nagsagawa ng deployment at security preparations ang Eastern Police District bilang paghahanda sa Ligtas Balik Eskwela 2026 upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang. Yan ang aking balitang tinutukan. Formal nang sinimulan ng buong bansa ang pagbabalik eskwela at bilang suporta sa mga mag-aaral, guro at magulang. Inilunsad ng Eastern Police District ang taunang Uplan Balik Eskwela ngayong 8 ng Hunyo, unang araw ng pasukan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Melesio M. Buslig Jr., Officer in Charge ng EPD, nagsagawa ng masusing paghahanda ang kapulisan sa lungsod ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro East. Kaya maaga pa lang ay nagtalaga na ng mga PNP personnel ang EPD sa mga paaralan para sa police visibility. Layunin nito na tiyaking ligtas ang mga mag-aaral at masiguro ang katiwasayan sa loob at labas ng mga paaralan. Bukod sa pagbabantay sa mga paaralan, isinagawa rin ang inspeksyon sa mga pangunahing kalsada, terminal at pedestrian lanes, malapit sa mga eskwelahan upang maiwasan ang traffic congestion at masigurong ligtas ang mga estudyanteng naglalakad papasok sa paaralan. Patuloy ring pinapaalalahanan ng kapulisan ang publiko na maging mapagmatyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad
ang anumang kahinahinalang kilos o sitwasyon sa paligid ng paaralan. Maging ang mga magulang at guro ay nagpaabot ng pasasalamat sa presensya ng kapulisan na nagbigay ng dagdag na kumpiyansa at kapanatagan sa kanilang pagbabalik sa normal na klase. Sa patuloy na suporta ng komunidad, katuwang ng EPD ang bawat mamamayan sa pagtataguyod ng ligtas, maayos at mapayapang edukasyon para sa kabataan ng Metro East. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinangunahan ng Community and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group ang isinagawang bisita eskwela katuwang ang Rizal Police Provincial Office sa San Roque National High School. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman May Bahiwag. Matagumpay na nagsagawa ang mga tauhan ng Community Assistance and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group na pinangunahan ni Police Major Adonis Paul G.S. Camillian sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, katuwang si Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, ng isang Information Drive and Awareness Campaign sa San Roque National High School, Antipolo City, nito lamang 8 ng Hunyo taong kasalukuyan. Police Brigadier General Vina Abana Guzman sa activity na ito dahil sa activity na ito kayo ay nabibigyan namin ng kaalaman lalo na sa anti-terrorism, anti-illegal drugs, anti-bullying at saka yung Safe Space Act. Dumalo rin sa aktibidad ang mga tauhan ng Rizal PPO na pinangunahan ni Police Colonel Eliazar R. Barber Jr., Provincial Director. Tingnan yung iba pang mga preparasyon, no? At nandito kami para kayo ay tulungan, no? Sa araw-araw. Kung meron kayong mga pangangailangan, magsabi lang kayo. No? Yung pinakamadali na pwede nyo tawagan, yung Unified 1911. Okay? So yun, immediately we will respond to you. Okay? Tinalakay sa aktibidad ang iba't ibang mahalagang paksa gaya ng misinformation, fake news, crime prevention, Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-terrorism awareness at NTFL-CAC upang gabayan ang mga kabataan sa tamang asal at pag-iwas sa anumang banta sa komunidad. Kami po sa San Roque National High School ay labis na nagpapasalamat sa Police Community Affairs Development Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina H. Guzman para sa campaign and awareness campaign dito sa paaralang San Roque National High School. Malaking bagay po ito para mas mapaunlad ang kaalaman ng ating mga mag-aaral, lalo na ng mga senior high school students, hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapatupad ng batas dito sa ating lugar. Maraming salamat po. Marami pong natutunan about sa mga cyberbullying. Napakalaking tulong po kasi ang San Roque National High School po ay maraming kabataan at maraming estudyante, pero kakulangan sila sa awareness about sa mga nangyayari sa panahon ngayon. At napaka-importante po na nagawa po itong seminar na nangyari po ito kasi for us po to be aware that what's happening in our environment para po sa ganun maiwasan po yung mga ganong incident katulad ng pagnanakaw and anything, and for the cyberbullying also para alam po natin din yung magagawa natin. Kasabay nito, namahagi rin ng mga personnel ng IEC materials upang higit na mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante at magsilbing gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kaalaman at kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa seguridad, kaligtasan at pagiging isang responsableng mamamayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa San Roque National High School, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Partner agencies pinalakas ang seguridad at kabayanihan sa Masinloc, Zambales. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Nagsagawa ng gift-giving activity ang mga membro ng Zambales Police Provincial Office sa San Salvador Island bilang bahagi ng programang Empowering Bantay Dalampasigan nitong kamakailan. Pinangunahan ng programa ng mga tauhan ng Zambales PPO, kagapay ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, PIDEA at Provincial Fisheries. Tampok sa programa ang pamimigay ng mga kapote, payong at food packs at nagkaroon din ng feeding program. Kasunod dito, nagsagawa rin ng forum para sa mga magulang at mangingisda kung saan tinalakay na mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ang maritime at fisheries laws. Sitwasyon sa Dalampasigan Advocacy Support Group ay isa sa mga illegal na programa ng Zambales PNP na naglalayong palakasin ang partisipasyon ng mga mangingisda bilang katuwang ng mga otoridad sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa karagatan. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 69,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa Puerto Princesa sa bypass operation. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dara Falogme. Isang hinihinalang high-value individual sa illegal na droga ang naresto matapos ang isnagawang bypass operation sa Puerto Princesa City, Palawan, kung saan mahigit 69,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad. Ayon sa ulat, ikinasa ang bypass operation sa Purok Masigla, Zone 1, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pinangunahan ito ng City Police Drug Enforcement Unit ng Puerto Princesa City Police Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at PNP Drug Enforcement Group. Kinilala ang suspect bilang isang 36 anyos na tricycle driver at residente ng Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa isinagawang operasyon, matagumpay na nakabili ang poster buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 1,500 pisong bypass money. Na-recover din mula sa suspect ang bypass money at 8 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa isang plastic wrapper. Sa kabuuan, umabot sa tinatayang 10.15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,000 pesos. Sa kabuuan, umabot sa tinatayang 10.15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,020 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Dinala ang suspect at ang mga nakuhang ebidensya sa Puerto Princesa City Forensic Unit para sa laboratory examination at drug testing. Inihanda na rin ang pagsampa ng kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa mga kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga pamayanan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live streams at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Kaugnay ng naganap na lindol, pinapayuhan ang publiko na manatiling kalmado ngunit alerto sa lahat ng oras. Sumunod sa mga opisyal na abiso at tagubilin ng mga otoridad. Maging handa sa posibleng aftershock at agad na magtungo sa ligtas na lugar kung kinakailangan.
Iwasang pumasok sa mga gusaling may nakikitang pinsala hanggat hindi pa ito nasusuri ng mga kinaukulan. Maghanda ng emergency kit at tiyaking may paraan ng komunikasyon sa inyong pamilya. Huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, tanging sa mga opisyal na ahensya kumuha ng mga update. Ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa pagiging maingat, handa at mapagmatiyag. Bago po tayo magtapos, binabati po namin ang inspection team ng NAPOLCOM na kasalukuyang nandito sa PICA-G na pinangungunahan ng kanilang team leader, Police Inspector 3, Reo L. Regunton, Police Inspector 2, Brenda Joan C. Serrano, at Police Inspector Manalo A. Barido Jr. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny Medolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.